Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 61. Nahulaan na ni Nicole na ito ang magiging resulta. Habang nakatingin sa nakangiting mukha ni Lulo, bigla siyang huminto sa kanyang paglalakbay. Hintayin mo ako dito. Hindi maipaliwanag ni Lulo habang tumalon si Nicole sa dingding at labas ng paaralan. Pagkalipas ng 5 minuto, tumalon pabalik si Nicole sa premise ng paaralan na may isang tasa ng mainit na kape sa kanyang kamay. Ibinigay ni Nicole si Lulo ang tsaa ng gata sa kanyang kamay at tinapik si Lulo sa ulo. Ginawa mo ako ng isang pabor, at binili kita ng kape. Talaga, hindi inaasahan ni Lulo na lumabas si Nicole sa campus upang bilhin ang kanyang kape. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadya ng hindi sinasadya. Hindi ako makapaniwala na bibilhin mo ako ng kape. Napahipo ako. Hindi inaasahan ni Nicole na ang isang tasa ng kape ay magpapasaya kay Lulo. Naisip niya sa kanyang sarili na mas gagamot siya mula ngayon. Uminom ito ngayon. Huwag hayaang malaman ito ni MS Emerson. Panipi. Mabilis na tumango si Lulo. Ang dalawa sa kanila ay dahan-daang lumakad papunta sa gusali ng silid-aralan. Natapos ni Lulo ang pag-inom ng lahat ng kape bago pumasok sa silid-aralan. Lahat ay nasa silid-aralan. Lahat sila ay nakakalibog ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha nang makita nilang pumasok si Nicole. Ang post tungkol kay Ashley ay ang pinaka-viral na paksa ngayon. Ngunit sa tuwing lumitaw si Nicole, ang imahe ni Nicole kasama sina Samuel at Spencer ay nasa isip pa rin ng mga nasa Class B. Sa kanilang mga mata, si Nicole ay nakakahiya at isang kahihiyan para sa kanila. Hindi lamang niya binubuli ang Niebe, ngunit nakipag-ugnay din siya sa gwapong mga kapatid na Riddle. Ang monitor ng klase, si Vivian Collins, na nakaupo sa unang hilera, ay binaril si Nicole ng isang nagyayelo na sulyap. Kahit na hindi ka nag-abala tungkol sa iyong reputasyon, hindi mo dapat mapahiya ang klase B. Nag-aakit ka sa 2 batang lalaki ng sabay na nagdudulot ng kahihiyan sa aming klase. Ang mga tao ay nagsasalita ng mga bastos na bagay tungkol sa aming klase dahil sa iyong walang gaanong pag-uugali. Gayunpaman, hindi ka nakakaramdam ng kahihiyan. Hindi kami tulad ng makapal na balat na katulad mo. Panipi. Ang lahat ay tumango sa kasunduan habang sinasalita ni Vivian ang kanilang isipan. Hindi man lang tumingin si Nicole kay Vivian habang naglalakad siya ng diretso sa kanyang upuan. Ito ay si Lulo na nakaramdam ng kaunting galit at nais na magsalita. Ngunit naisip niya nang mas mahusay ito nang makita niya na huwag pansinin ni Nicole si Vivian. Nakaupo si Gary sa huling hilera. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin kay Nicole na hindi nag-abala. Nang makita niya ang matalik na larawan ni Nicole kasama sina Samuel at Spencer sa forum, kahit papaano ay isang angkop na hindi mailalarawan na galit ang lumitaw sa loob niya. Galit na galit siya kaya itinapon niya ang isang tasa sa kanyang kamay. Kahit ngayon, nahihirapan pa rin siyang pigilan ang galit na iyon. Ang sinabi ni Vivian ay maaaring hindi kasiya siya, ngunit sumang-ayon si Gary sa mga pahayag ni Vivian na dapat alalahanin ni Nicole ang kanyang pag-uugali upang maiwasan ang iba na tanungin ang kanyang kabutihan. Nang makita ni Gary si Nicole na dumating, sinabi niya ng malamig, dapat kang alalahanin ang iyong pagkilos at kumilos ng desente ang iyong sarili upang maiwasan ang pagiging isang paksa ng tsismis. Ang pinakamahalagang bagay para sa A. Ang batang babae ay reputasyon, walang batang lalaki ang may gusto sa isang batang babae na may kilalang reputasyon. Panipi. Hindi inaasahan ni Nicole na makausap siya ni Gary, alalahanin ang tungkol sa paksang ito. Binigyan siya ng isang smirk bago maglagay ng isang mahigpit na ekspresyon. Sa palagay mo kilala mo ako. Mayroon akong kalayaan na gawin ang nais ko. Isipin ang iyong sariling negosyo. Ang kanyang tono ay kasing lamig ng isang butas na tibak. Nagulat ang mga salita niya kay Gary. Totoo na wala siyang makitang tungkol sa kanyang background, at ang kanyang kaalaman sa kanya ay nagmula sa mga alingaw-ngaw sa internet. Gayunpaman, naisip niya, hindi ba totoo ang mga larawang iyon? Siya ay nahuli sa kamera na nagpapagamot ng snow ng hindi maganda at kumikilos ng matalik sa maraming mga batang lalaki. Ang mga larawang iyon ay payak na ebidensya. Gayunpaman, hindi siya nakakaramdam ng anumang pagsisisi ngunit walang nakaramdam ng mali sa mukha ni her conduct Gary kapag naisip niya ito. Sinabi niya ng walang pag-iingat, nasa sa iyo dahil hindi ka makinig sa payo. Hindi pinansin ni Nicole ang kanyang mga salita. Hinailan niya ang kanyang upuan at umupo nang hindi nagsabi ng ibang salita sa kanya. Tiningnan siya ni Gary mula sa likuran at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao. Matapos tapusin ang kanyang tanghalian kasama si Lulu sa tanghali, nag-iisa si Nicole sa klase ng pagsasanay sa Maths Olympiad. Mayroong ilang mga tao sa bulwagan ng lektura.
Naglakad si Nicole sa huling hilera at inilagay ang kanyang ulo sa mesa na tamad na kumuha ng ilang mga shot ay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang malakas na ingay. Kita nyo, sina Gary at Rain ay dumadalo muli sa klase ng pagsasanay. Ang dalawa sa kanila ay talagang mag-asawa. Isang batang babae ang nagsabi. Naiinggit ako kay Rain. Si Gary ay palaging kilala bilang hindi mapapawi, gayon pa man siya ay kasama na ni Rain. Tila totoo ang mga alingaw-ngaw, ang kanyang kasama ay sumigaw sa sinabi ng batang babae. Hindi interesado si Nicole sa chismis na iyon. Nang needed niya ang noo niya, ang kanyang mahahabang eyelashes ay malumanay na hinahaplos ang kanyang magandang mukha tulad ng mga pakpak ng butterfly, na mukhang nakamamanghang. Malapit, isang batang lalaki ang nakatitig sa kanya ng bibig agape. Nag-jab siya sa kanyang kaibigan at sinabing, alam kong si Nicole ay walang tugma para sa nyebe sa iba pang mga aspeto, ngunit sa kanyang mukha lamang, ibibigay ko ang aking boto sa kanya para sa pagiging pinakatanyag na batang babae sa paaralan. Tumingin din ang kanyang kaibigan kay Nicole at tumango ng hindi sinasadya. Ngunit pagkatapos ay inalog niya ang kanyang ulo na sabik. Ako ay isang tagahanga ng nyebe. Hindi ako traidor. Tumalikod siya habang nagsalita siya, inilipat ang kanyang atensyon palayo kay Nicole. Tulad ng kung sinusubukan niyang i-brainwash ang kanyang sarili, siya ay nag-ungol, iboboto ko ang Snow. Boto ako para sa nyebe. Panipi. Umupo sina Gary at Rain sa ikatlong hilera mula sa huli, na hiniling ni Gary. Hindi naglakas loob si Rain na tumanggi. Ang kanyang mukha ay nagkalat sa galit nang marinig niya ang sinabi ng mga lalaki sa likuran. Ako rin ay isang beauty queen sa paaralang ito. Hindi tinatangkilik ang parehong katanyagan tulad ng nyebe ay isang bagay. Ang pagkawala kay Nicole ay iba pa. Tahimik na wine si Rain. Kabanata 62. Inihaw ni Rain ang kanyang ngipin sa pag-iisip ng mukha ni Nicole. Tumingin siya kay Gary sa tabi niya at nakita niyang tinapakan niya ang ulo, nakatingin sa direksyon ni Nicole. Ginawa nitong magalit si Rain. Si Gary ay tinatrito ang kanyang malamig mula pa noong kahihiyan sa kafe. Bagaman sa wakas ay pinayagan niya siyang sundan siya ngayon, patuloy siyang nakatitig kay Nicole. Isang mabangis na hitsura ang sumabog sa mga mata ni Rain. Ngunit sa pag-iisip na siya pa rin ang kasama ni Gary ngayon, huminga siya ng malalim at bumalik sa kanyang karaniwang kaibig-ibig na sarili. Sa kanyang matamis na tinig, tumawag siya kay Gary, Gary, hindi ko maintindihan ang problemang ito sa matematika na itinuro sa huling aralin. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Panipi. Tiningnan siya ni Gary na may walang pasensya na nakasimangot, iniisip, hindi ba ipinaliwanag ito ni G? Louis sa huling aralin. O hindi mo siya pinakinggan? Kudlit. Pagkatapos ay pinaalalahanan si Gary tungkol sa agarang pagtanggi ni Nicole nang magboluntaryo siya sa kanyang sarili na ipaliwanag ang mga problema sa matematika sa ibang araw. Sa makatuwid, kasama ang iba pang mga hangarin sa kanyang isipan, kinuha niya ang isang panulat at ipinaliwanag ang problema sa matematika kay Rain. Hindi inaasahan ni Rain na ipaliwanag ni Gary ang problema sa matematika sa kanya. Tiningnan niya si Gary, na ang ekspresyon ay nanatiling walang malasakit, at nakaramdam ng pagmamalaki sa sandaling narinig niya ang naiinggit na tinig ng ibang mga batang babae. Pagkatapos ay binigyan ni Rain si Nicole ng isang nakakapukaw na sulyap. Si Gary, sa kabilang banda, ay tahimik na tiningnan si Nicole mula sa sulok ng kanyang mga mata habang ipinapaliwanag ang problema sa matematika, inaasahan ang kanyang reaksyon. Sa kasamaang palad, sina Rain at Gary ay parehong napapahamak upang mabaygo. Si Nicole ay nakatingin sa labas ng bintana habang nakikipagtalo sa isang panulat sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mukhang malalim siya sa pag-iisip. Hinailan ni Gary ang kanyang tingin sa pagkabigo, at napansin ni Rain ang kanyang wala sa pag-iisip. Bagaman pinanatili niya ang ngiti sa kanyang mukha, pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga kuko ay lumulubog sa kanyang balat. Ito ay lahat dahil kay Nicole. Kudlit. Noon lang, tumunog ang kampanilya ng paaralan, at nagmamadali si G. Louis na may 12-12 ng mga sheet ng sagot. Ngumiti si Rain nang makita niya iyon. Hindi ako mas mababa kaysa sa 85 marka sa mga pagsubok. Hindi mahalaga kung gaano ka mapagmataas si Nicole, siya ay walang kakayahan sa akademya. Tingnan natin kung magiging interesado ka pa ba si Gary kapag inihayag ang mga resulta ng pagsubok. Tiwala na tumingin si Rain sa direksyon ni G. Louis, ang kanyang ilong sa hangin. Pinahid ni G. Louis ang pawi sa kanyang noo. Ang mga resulta ng pagsubok ay wala. Karamihan sa inyo ay nagawa ng maayos, lalo na si Gary. May potensyal siyang makuha ang gintong medalya. Kasabay nito, ang ilan ay hindi maayos. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Masigasig na magtrabaho sa susunod. Ang susunod na matematika na Olympiad competition ay nagtutuon sa iyo. Ngunit sa oras na ito, ituring lamang ito bilang kaalaman sa extracurricular.
Ibinabalik ko sa iyo ang iyong mga shit ng sagot. Panipi. Nag-chalk si Rain. Ang hindi nakakakuha ng magagandang marka ay dapat na bumagsak ang bansa. Kudlit. Wala pang sinabi si G. Luis habang sinimulan niyang ibalik ang mga shit ng sagot, ang una sa kung saan. Gary Finley, 74 na marka. Magaling. 2 marka ka lang ang layo mula sa perpektong marka. Wala kang problema na nanalo ng award. Subukang maghangad para sa tuktok na lugar. Panipi. Lumabas si Gary upang kunin ang kanyang shit at sinabing walang mga salita. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Nicole ng mapagmataas. Rain Bogtong, 71 marka. Hindi maiwasang makaramdam si Rain ng kasiyahan kapag naririnig na siya ay nakapunto sa itaas ng 70 marka. Ang kanyang resulta sa pagsubok ay nasa likuran lamang ni Gary. Halos mag-trotted siya upang maibalik ang kanyang shit ng sagot at hindi maitago ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na nakatingin kay Nicole ay napuno ng disdain. Ang iba pang mga kamag-aral ay tumingin sa dalawa na may paghanga. Wow! Una silang nakapuntos at pangalawa, ayon sa pagkakabanggit. Kilala sila bilang isang perpektong mag-asawa para sa isang kadahilanan. Sa sandaling narinig ni Rain ang mga salitang iyon, itinaas niya ang kanyang ulo kahit na mas mataas at umupo malapit kay Gary. Noah Elliott, 70 marka. Lily McCarthy, 82 marka. Ang mga individual na resulta ng pagsubok ay inihayag ng paisa-isa. Ngunit hindi pa nabanggit ni G. Luis ang pangalan ni Nicole. Sinagot ni Nicole ang bawat tanong bago isumite ang kanyang shit, ngunit ang kanyang pangalan ay hindi pa nabanggit kahit napapalapit na ito sa markahan. Sa madaling salita, malamang na nabigo siya. Ang isang ngiti ay hindi makakatulong ngunit gumapang sa mukha ni Rain kapag naisip niya ito. Dapat ito ang kaso. Ang mga mula sa maliliit na bayan ay hindi lamang sapat na mapagkompetensya. David Doyle, 60 marka. Isang batang lalaki ang bumangon at maligaya na ibinalik ang kanyang papel sa pagsubok. Halos hindi lang siya pumasa, na-save ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Tumahimik si G. Luis, may isang sagot na shit na naiwan sa kanyang kamay. Sa pamamagitan lamang ng hindi pagtanggap ni Nicole ng kanyang pagsubok sa papel, madaling sabihin kung sino ang may-ari ng shit ng sagot. Bigla, ang lahat ng mga mata ay nasa Nicole. May mga stares ng pagyuzisa, pag-aalipusta, at maging schadenfreude. Walang nagpakita ng empatiya o pakikiramay. Nagbabasa si Nicole ng isang libro kasama ang kanyang baba na nakapatong sa kanyang kamay. Parang hindi siya nababagabag sa mga nakatitig na iyon. Sumimangot si Gary, naalala na sinabi ni Nicole sa kanyang sarili na ang mga tanong ay masyadong simple. Hindi niya inaasahan na mabibigo siya sa pagsubok. Ano ang sinungaling niya? Tumingin din si Rain kay Nicole na may isang sneer. Nagulat ako na maaari pa rin siyang magpanggap na kalmado sa kabila ng hindi pagtupad sa pagsubok. Inabot ni G. Luis at pinunasan ang pawis mula sa kanyang noo. Pagkatapos ay kinuha niya ang huling shit at inihayag, Nicole Wallace, 0 mark. Nagkaroon ng isang instant na pag-aalsa sa silid-aralan. Ang pagtawa at malakas na chatter ay bumangon sa paligid ni Nicole. Nang makita kong hindi siya nagbigay pansin sa klase noong nakaraang oras, naisip kong puno siya ng tiwala. Hindi ko inaasahan na makakuha siya ng 0 mark. Panipi. Eksakto. Ang nakakatawang biro. Nagtataka ako kung ano ang iniisip ni MS Emerson nang hayaan niyang sumali sina Nicole at Gary sa kompetisyon. Sinusubukan ba niyang gawin ang hamon na kinakaharap ni Gary harder? Tanging ang mga taong matalino tulad ng Rain ay karapat-dapat na maging kapareha ni Gary. Hindi ko mababalot ang utak ko kung bakit hayaang ipare si Gary sa isang mahirap na kandidato. Panipi. Kabanata 63. Habang nagsalita siya, lahat ay nagmula sa pagtawa kay Nicole sa pagsasalita para kay Gary. Nadama ni Rain na marinig ang mga salitang ito. Ang pagkagalit at paninibugho na kanyang na-harbord sa mga nakaraang araw dahil kay Nicole ay sa wakas ay natagpuan ng isang venting outlet. Ito ay naging mas mahusay sa kanya. Pakikinig sa iba na pinupuri siya at si Gary, lumingon si Rain kay Gary at matapang na tinanong, lahat sila ay nagsasabi na kami ay isang mahusay na tugma. Ano sa palagay mo? Panipi. Gayunpaman, nakatingin pa rin si Gary sa direksyon ni Nicole. Nang marinig niya na si Nicole ay nakapuntos ng isang marka ng 0, ang unang naisip na nasa isip ko ay, alam ko ito. Ngunit pagkatapos ay nasa halo-halong damdamin, nababahala na maaapektuhan ang damdamin ni Nicole. Dahil kailan ako nag-aalala tungkol sa naisip ni Nicole. Tila, palagi akong tama tungkol sa kanya. Hindi lamang ako nag-alok upang matulungan siya sa matrikula, ngunit pinayuhan ko rin siya. Hindi ko pa tinatrato ang iba na ganito. Hindi naisip ni Gary nang tanggihan ni Nicole ang kanyang kabaitan. Ngunit ang nagagalit sa kanya ay binigyan niya siya ng malamig na balikat.
Si Rain, na yumuko sa kanyang namumula na mukha, naisip na galit si Gary nang hindi niya ito pinansin. Kaya't sumulyap siya at sinubukan na ipaliwanag ang kinakabahan, Gary, ang ibig kong sabihin ay wala nang iba. Sa kalahati, napansin niya na hindi rin siya tinitingnan ni Gary ngunit sa direksyon ni Nicole, na parang hindi niya narinig ang kanyang mga salita. Ang galit ay agad na bumangon sa loob ni Rain. Nakatitig siya kay Nicole ng malamig. Kung paano niya nais na ma-slice niya si Nicole at i-chop siya. Tumayo si Nicole at kinuha ang kanyang sagot sa sheet ng walang pasubali. Tiningnan ni G. Louis ang kanyang hindi na buong mukha at mahina ang sinabi, huwag kang sumuko. Mabuti ang iyong mga ideya. Hindi mo lang nakumpleto ang bawat sagot. Naniniwala ako na mananalo ka ng gintong medalya sa susunod na kompetisyon sa Maths Olympiad kung masipag ka. Panipi. Tiningnan ni Nicole si G. Louis na may sorpresa nang marinig iyon. Napangiti siya sa kanya nang walang kaunting pahiwatig ng kawalan ng tiyaga. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagsalita tungkol sa paghihikayat. Kaya't yumuko siya at sinabing, alam ko. Salamat, G. Louis. Ang mga bulong ay hindi tumigil kahit hanggang sa bumalik si Nicole sa kanyang upuan at umupo. Kaya't sinampal ni G. Louis ang lectern at sumigaw, tumahimik ka. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga katanungan. Ang aralin ay lumipas tulad nito. Inimpake ni Nicole ang kanyang mga bagay at malapit nang umalis ng iling ni Gary ang kamay ni Rain at hinabol si Nicole. Dahan daw ang lumakad si Nicole at hindi nagtagal ay nakita siyang nakatayo sa harap niya. Sumimangot si Gary at nakaramdam ng galit ng walang ekspresyon si Nicole sa kanyang mukha kapag nakaharap sa kanya. Ang iyong hindi wastong pag-uugali ay isang bagay, ngunit ang pagsisinungaling ay isa pa. Hindi mo ba sinabi na madali ang Maths Olympiad? Kaya bakit ka nakakuha ng isang 0 mark sa pagsubok na ito? Panipi. Binaril siya ni Nicole ng isang malamig na sulyap, nais na umalis nang hindi nagsabi ng isang salita sa kanya. Patuloy na nagsasalita si Gary mula sa likuran niya, sinasabi ng lahat na puputulan mo ako. Nicole, mangyaring patunayan na sila ay mali, at huwag nating hayaang mapahiya. Hindi ko napapansinin ang kasinungalingan. Sinabi mo sa huling oras at magturo sa iyo sa matematika. Ngunit dapat mong aipangako sa akin na hindi na magkaroon ng anumang pakikipag-ugnay sa mga batang iyon. Tumalikod si Nicole. Siya ay casual na hinatak sa mga cuffs at tamad na dinala ang bag sa likuran niya. Matapos tingnan si Gary na may kakaibang ekspresyon sa loob ng 2 segundo, bigla siyang ngumiti. Sa sandaling iyon, ang kanyang kagandahan ay hindi mailalarawan. Siya ay kasing ganda ng spring sunshine. Medyo natigilan si Gary. Isinara niya ang kanyang bibig kahit na hindi pa siya nag-uusap. Si Nicole ay hindi pa ngumiti sa kanya dati, ito ang unang pagkakataon. Nakita niya ang hindi mabilang na mga batang babae mula pa noong bata pa siya, at ito ang unang pagkakataon na namangha siya na siya ay nawawala sa mga salita. Hindi nagtagal ang ngiti ni Nicole mula sa kanyang mukha. Sa halip, ang isang hitsura ng kawalang interes ay lumitaw sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Gary, na nagyelo sa lugar tulad ng isang rebulto. Tumayo siya doon na may isang ekspresyon na kasing lamig ng taglamig, ngunit ang kanyang mukha ay kasing ganda ng tag-araw. Gary, sasabihin ko ulit ito, isipin ang iyong sariling negosyo, sabi. Malabo si Nicole bago umalis, binigyan si Gary ng walang oras upang yumapekto. Si Gary ay nakaugat sa lugar. Ito ang pangalawang beses na tinanggihan siya. Ang saloobin ni Nicole kay Austin ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ang sinusubukan kong gawin ay para sa iyong kabutihan, akala ni Gary habang tinitingnan niya si Nicole mula sa likuran at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao habang siya ay umalis. Hindi pinansin ni Nicole kung ano ang iniisip ni Gary. Pumunta siya sa kafe tulad ng dati at umupo doon sandali bago bumalik sa dormitoryo. Sa kanyang dormitoryo, umupo siya sa desk at naghanda na magbasa ng isang libro ng ilang oras. Natapos na lang ni Lulo na sagutin ang mga katanungan sa matematika na Olympiad. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinahihit niya ang kanyang computer at nag-login sa online forum ng paaralan. Ang pinainit na talakayan ay naganap pa rin sa forum. Si Ashley ay sinipa sa pamilyang Holmes at pinalayas mula sa paaralan. Ito ay isang nakapipinsalang pagtatapos para kay Ashley. Ang pangalawang pinakamainit na post ngayon ay talagang may kinalaman kay Nicole. May nag-post ng balita ng Nicole na nagmarka ng isang 0 mark para sa Matematika Olympiad online, at maraming tao ang nanunuya sa kanya. Sinabi ko sa iyo, si Nicole ay mula sa kanayunan, at ang kanyang mga marka ay kakilakilabot. Hindi siya maihahambing sa snow at rain. Sumasang-ayon ako. Ngunit narinig ko na siya at si Gary ay nasa parehong klase. Paano magkakaroon ng napakalaking agwat sa pagitan nila? Pinag-uusapan natin ang tungkol sa 74 na kumpara sa 0. Hindi ko alam kung paano pa rin siya may nerve upang manatili sa klase ng pagsasanay sa Maths Olympiad.
Napahiya niya si Gary. Ganap. Nakita ko si Gary na nahuli si Nicole pagkatapos ng paaralan at kausapin siya, nag-aalok upang bigyan ang kanyang matrikula. Ngunit lumibot lang si Nicole at umalis, hindi nagbibigay ng pangalawang sulyap kay Gary. Masyado iyon. Hindi dapat masaktan ni Nicole si Gary, kahit nasa proteksyon ni Austin. Panipi. Kabanata 64. Nagyelo si Lulo nang tumingin siya sa zero score na cheat sheet. Itinuro sa kanya ni Nicole ang mga solusyon para sa mga katulad na problema sa matematika. At ang diskarte ni Nicole ay mas malinaw at mas simple kaysa sa mga karaniwang sagot. Nagtataka siya kung paano nakuha ni Nicole ang mga marka ng zero. Tumingin si Lulo kay Nicole na nagbabasa ng isang libro. Ito ba ang papel na pagsubok sa matematika na Olympiad na may isang zero score talaga? Tumingin si Nicole sa screen ng computer, ito ay talagang na-upload sa forum ng paaralan. Oo, akin ito. Bakit? Panipi. Mas nagulat pa si Lulo nang inamin ito ni Nicole. Ngunit maaari mong sagutin ang lahat ng mga katanungang ito. Itinuro mo pa sa akin. Paano ka posible para sa iyo na puntos ang isang zero mark? Nakalimutan ko kung paano sagutin. Sa katunayan, hindi lang nag-abala si Nicole na isulat ang lahat ng mga hakbang. Nakuha niya ang mga sagot sa kanyang isipan matapos na magsulat lamang ng ilang mga hakbang. Kaya nilaktawan niya ang karamihan sa mga hakbang at direktang sinabi ang sagot. Sa antas ni G. Louis, hindi niya dapat naintindihan ang pag-iisip ng tren ni Nicole, kaya nagbigay siya ng isang zero mark para sa kanya. Nakatitig si Lulo kay Nicole na kainahinala, nag-aalinlangan sa mga salita ni Nicole. Nang matigil si Lulo sa kanyang rebisyon ng mas maaga, itinuro sa kanya ni Nicole kung paano lapitan ang mga problema sa matematika pagkatapos ng casual na sulyap. Maaaring kabisaduhin ni Nicole ang lahat ng nabasa niya. Paano niya makalimutan ang tungkol sa mga solusyon? Nang subukan ni Lulo na humingi ng paglilinaw, biglang sinabi ni Hunyo, Lulo, itigil mo na lang. Si Lulo ay palaging medyo natatakot noong Hunyo, na ang tono ay nagpapaisip sa kanya na ginulo siya. Nakaramdam siya ng kaunting kawalang kasiyahan ngunit hindi siya patuloy na nagsasalita. Sumulyap si Nicole noong Hunyo. Alam niya na pinigilan ni Jun si Lulo na magtanong pa dahil alam ni Hunyo na ayaw niyang ipaliwanag. Ang kagiliw-giliw na si Nicole ay tumingin ng maingat sa Hunyo, na ang likod ay sa kanya. Tila nadama ni Hunyo ang titig ni Nicole at nasa mga pin at karayom. Sumulyap siya pabalik kay Nicole at pagkatapos ay agad na inilibing ang sarili sa ehersisyo. Itinaas ni Nicole ang isang kilay ngunit walang sinabi. May isang biglaang, malakas na ingay sa labas ng pintuan. Tinapik ni Lulo ang kanyang hita at sumigaw, sa pamamagitan ng paraan, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang dalawa na ang ilang mga nakatatanda ay papunta sa lugar pag-aralan ng silid ngayon. Linisin natin ang silid ngayon. Matapos sabihin iyon, napagtanto niya na siya ay nagsasalita ng masyadong malakas at nagmadali na tinakpan ang kanyang bibig. Sa sandaling sumakay ang kanyang boses, ang pintuan ay masungit na itinulak ng bukas. Spot check. Lahat, sa labas. Panipi. Nagulat si Lulo. Kalmado si Nicole na naglakad palabas habang sinundan siya ni Jun. Sa paglabas nila, ilang batang babae ang tumayo roon na may mahigpit na hitsura sa kanilang mga mukha, nakatingin sa kanila. Na may hindi magiliw na mga mata. Novel drama. Ang nangungunang figure ay isang matabang batang babae. Nang makita niya ang kagandahan, galit at paninibugho ni Nicole sa kanyang mga mata. Para sa paglabas ng masyadong mabagal, lahat kayo ay walang pag-asa. Magbabawas ako ng 10 puntos. Panipi. Ang marka ng dorm sa bawat dormitoryo ay 10% ng kabuuang score sa pagtatapos ng semestre, at magkakaroon ng mga dagdag na puntos para sa mahusay na dormitoryo. Kaya ang bawat dormitoryo ay nakakabit ng malaking kahalagahan sa tseke ng lugar. Ang iba pang mga mag-aaral ay isinakay ang kanilang mga ulo sa goma na sila ay nag-gloated at nag-sneak nang marinig nila na ang matabang batang babae sa koridor sa labas ng silid ni Nicole ay nagsimulang magbawas ng mga puntos. Ang ekspresyon ni Nicole ay naging frosty kapag ang mga puntos ay ibabawas ng walang magandang dahilan. Ang matabang batang babae na ito ay tila nag-iisa sa aming silid. Kabanata 65. Si Lulo ang huling lumabas at mabilis na humingi ng tawad. Humihingi ako ng paumanhin. Nasa kama lang ako ngayon. Hindi ako magiging mabagal sa susunod. Maaari mo bang huwag ibawas ang 10 puntos na ito? Panipi. Ang buong marka para sa isang silid ay 100 puntos. Ang mga dormitoryo na may 70 puntos at sa itaas ay mahusay. Kung ang 10 puntos ay ibabawas, ang kanilang silid ng dormitoryo ay mahuhulog sa mahusay na kategorya. Tiningnan ni Lulo ang taba na batang babae na may isang mukha ng mukha. Ang matabang batang babae ay sumisigaw sa kanya. Sa susunod ay sa susunod. Ang oras na ito ay sa oras na ito.
Paano ko malalaman ang iyong pagganap sa susunod? Magbabawas ako ng 10 puntos sa oras na ito. Sumulat siya sa scorecard at nagbawas ng 10 puntos ng kredito habang nagsalita siya. Kasunod nito, 2 batang babae ang lumusot sa dormitoryo ni Nicole. Random na kinuha nila ang ilang mga pag-aari ng mga batang babae, itinapon ang mga ito, binuksan ang aparador, at hinaila ang mga drawer upang maghanap ng mga ipinagbabawal na item. Sa wakas, nakakita sila ng isang paggunita sa mesa ng Hunyo. Masayang-masaya ang taba na batang babae. Ito ay isang ipinagbabawal na item. Magbabawas ako ng isa pang 20 puntos. Panipi. Humakbang si Hunyo at ipinaliwanag, ito ay isang panulat lamang na pinapayagan sa dormitoryo. Hindi ito isang ipinagbabawal na item. Panipi. Ngunit ang taba na batang babae ay lumipat noong Hunyo. Tiningnan niya si Hunyo at sinamsam, sinasabi ko na ito ay isang ipinagbabawal na item. Kung magtaltalan ka laban sa akin, magbabawas ako ng 30 puntos. Panipi. Tumigil si Hunyo sa pakikipag-usap nang makita ang truculence ng fat girl. Nasiyahan, ang matabang batang babae ay lumingon at nagpatuloy sa pag-rummage sa silid. Inamin niya na ang sahig at bintana ay marumi, kaya siya ay nagbawas ng 10 at 20 puntos, ayon sa pagkakabanggit. Makalipas ang ilang sandali, ang taba na batang babae ay yumuko na parang may nakatingin sa isang bagay. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang 2 kasama na dumating at makita. Maaari mo bang sabihin kung ito ay isang butas ng ant? Ang 2 batang babae ay nakuha ang pahiwatig at tumango ang kanilang mga ulo na nagsasabing ito ay isang butas ng ant. Ang taba na batang babae ay tumingin sa likod sa 3 at sinabi ng matagumpay, ang dormitoryo na ito ay masyadong hindi nakakagulat. Mayroong kahit isang butas ng ant. Magbabawas ako ng isa pang 40 puntos. Panipi. Ang fat girl ay sumulat ng isang 0 sa scorecard na may malaking stroke ng kanyang panulat. Kapag ito ay tapos na, at tulad ng ang matabang batang babae ay malapit nang umalis kasama ang 2 kasama, bigla siyang tumawa nang makita ang isang libro ng wikang Esperian sa desk ni Nicole. Ang 0 scorer ay nagbabasa ng isang libro ng Esperian. Kukunin ko ito. Panipi. Tinignan ni Lulu si Nicole na nag-aalala, alam na si Nicole ay palaging ginagamot ang kanyang mga libro bilang kanyang mahalagang kayamanan. Ang matabang batang babae na ito ay tumawid sa kanyang red line. Tumayo si Nicole sa pintuan gamit ang kanyang mga braso na nakatiklop na parang wala siyang balak na itigil ang matabang batang babae. Gumawa pa siya ng kilos na mangyaring. Ang fat girl ay mas mapagmataas at kinuha ang iba pang mga libro mula sa desk ni Nicole nang makita niya na si Nicole ay napakalakas. Narinig niya na si Nicole ay bastos, kaya narito siya ngayon upang bigyan si Nicole ng isang madugong ilong. Hindi lang niya inaasahan na pupunta ito ng maayos at na si Nicole ay mukhang isang softie lamang. Tila, ang mga juniors ng kanya ay natatakot na harapin ang batang babae na ito. Sa pag-iisip nito, tiningnan niya si Nicole na may isang pahiwatig ng disdain sa kanyang mga mata. Malapit na maglakad ang fat girl mula sa dorm ni Nicole na may mataas na ulo. Pinaikit ni Lulo ang kanyang mga kamao sa galit, at si Jun ay nagpahid ng kanyang mga ngipin. Nakakuha sila ng mga 0 na marka ng walang dahilan. Ang taba na batang babae ay labis. Noon lang, itinaas ni Nicole sa pintuan ang kanyang binti at sinipa ang taba na batang babae sa labas ng pintuan. Bago magreaksyon ang mataba na batang babae, bumagsak siya sa dingding sa tapat ng silid ng dorm ni Nicole. Ang kanyang laman ay nanginginig ng ilang beses sa sakit, at ang libro at scorecard sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Baluktot si Nicole at kinuha ang mga libro, hindi pinapansin ang scorecard na may malaking 0 dito. Ang mukha ng mataba na batang babae ay nagkalat sa sakit. Nicole, anong ginagawa mo? Gaano ka manggahas na tinamaan ako? Panipi. Kabanata 66. Naglakad si Nicole at malumanay na sinampal ang mukha ng mataba na batang babae. Kaya alam mo kung sino ako. Ang matabang batang babae ay nanginginig sa takot tulad ng isang baboy na naghihintay na patayan habang tinitigan siya ni Nicole ng mga nagyelo na mata. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit tinawag ng mga tao si Nicole ng lahat ng uri ng mga pangalan, ngunit walang nang-ahas na harapin siya. Ito ay dahil si Nicole ay masyadong napakalakas na agresibo. May isang instant na katahimikan sa koridor. Ang matabang batang babae ay manas. Hindi niya dapat ipaalam kay Nicole na nandoon siya na naghahanap ng problema sa kanya. Ako hindi kita kilala. Ang iyong pangalan ay nasa scorecard. Panipi. Tumingin si Nicole sa kanya ng isang ngiti, malamig ang kanyang mga mata bilang hamog na nagyelo. Kahit na ang isang tanga ay maaaring sabihin na ang matabang batang babae na ito ay sadyang na target ang dormitoryo ni Nicole at Lulo. Tinawag pa ng fat girl ang pangalan ni Nicole, na nagpakita na ang fat girl ay naglalayong sa kanya. Mas mahusay mong ipaliwanag ang iyong sarili. Huwag pilitin ang aking kamay.
Panipi. Ang malamig na pawis ay sumulpot sa balat ng mataba na batang babae, at ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumuko. Ito ay lahat dahil hinihikayat mo si Samuel at niloloko ang maraming mga batang lalaki. Nilinaw si Samuel dahil siya ay masyadong walang muwang. Dapat akong maghayganti sa kanya. Panipi. Ang taba na batang babae ay nagpikit ng kanyang mga mata, inaasahan na maabot siya ni Nicole. Kapag walang nangyari pagkatapos ng mahabang panahon, dahan-daang binuksan niya muli ang kanyang mga mata. Nakita ng fat girl si Lulo na nakatingin sa kanya ng may awa. Tulad ng para kay Nicole, dinala na niya ang kanyang mga libro at bumalik sa silid. Mukhang nakaginhawa si Lulo. Sa pag-iisip na ang fat girl ay darating kay Nicole para dito, sinabi niya na naiinis, sino ka kay Samuel na nais mong gawin si Nicole upang maghayganti sa kanya. Dapat kang mag-alala na hihiganti ni Samuel si Nicole kapag nahanap niya ito. Panipi. Alam ni Lulo na si Nicole ang paboritong anak na babae ng pamilyang Riddle. Tiyak na tutulungan ni Samuel ang kanyang kapatid na makakuha ng hustisya nang malaman niya ang tungkol sa pangyayaring ito. Ang taba na batang babae ay tumingin sa sorpresa kay Lulo gamit ang kanyang bibig agape. Nabigo siyang maunawaan kung bakit sinabi iyon ni Lulo. Nang makita ng kanyang dalawang kasama si Nicole na nawala, nagmadali silang tinulungan ang matabang batang babae at tumakas ng hindi nag-abala upang suriin ang natitirang mga silid ng dorm. Hindi alam sa lahat, ang isang pares ng mga mata na nakagugulo sa dilim ay naobserbahan ang nangyari dito. Hindi talaga inaasahan ng tao na ang mga nakatatanda na iyon ay walang saysay. Wala siyang pagsisikap sa bad-mouthing na si Nicole sa harap nila, na iniisip na tiyak na magtuturo sila kay Nicole ng isang aralin. Gayunpaman sila ay natakot ni Nicole at tumakas kasama ang kanilang mga buntot sa likod ng kanilang mga binti. Ang taong nanunood sa dilim ay si Nora. Pag-ungol ng kanyang ngipin sa galit, maaari lamang siyang lumingon at bumalik sa kanyang silid sa pagkabigo. Susubukan niyang maghanap ng iba pang mga paraan upang ayusin si Nicole. Bumalik muli ang kapayapaan sa silid. Ngunit nadama ni Nicole na may isang bagay na hindi nagdagdag. Kahit na ang mga taong ito ay mga tagahanga ni Samuel, paano nila pinamamahalaan upang mahanap ang aking silid ng dorm upang maghanap ng problema? Ang isang tao maliban kay Snow at Rain sa paaralan ay dapat na nagsimula sa pag-target sa akin kamakailan. Alam ni Nicole na dapat na mayroong isang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Tiningnan ni Lulo ang ransack dormitory, kinuha ang dumi na manika mula sa sahig, at alikabok ito, parang umiiyak. Sobrang dami nila. Dahil lamang sa pagtrato sa iyo ng iyong kapatid, na target niya ang aming dormitoryo at ibabawas ang aming score. Kung ako si Samuel, hindi ko siya nagustuhan. Nakakakita ng kanyang kaibig-ibig na hitsura, hindi maiwasang tumayo si Nicole upang matulungan siyang alisin ang manika. Magiging okay lang. Huwag kang mag-alala. Kahit na ang lahat ng mga puntos ay ibabawas, hindi siya paalisin ni G. Ellison. Para sa ilang kadahilanan, nadama ni Lulo na mas matiyak matapos marinig ang sinabi ni Nicole. Kung sinabi ni Nicole na magiging maayos ang lahat. Walang ideya si Lulo kung bakit siya nagtiwala kay Nicole. Kahit papaano, natagpuan niya ang mga salita ni Nicole na nakakumbinsi. Sa oras na nalinas nila ang kanilang silid ng dorm, halos 10:00 ng hapon. Kaya mabilis silang natulog. Maaga kinabukasan, magkasama sina Nicole at Lulo sa silid-aralan. Si Bradley ay gumagawa ng rebisyon. Nang makita niya silang darating, tinakpan niya sila na lumapit at umupo. Dahan-dahang lumakad si Nicole, at kung may sasabihin pa sa kanya si Bradley, isang ingay ang nagmula sa labas ng pintuan. Narito na ulit si Austin. Nandito na ba siya hahanapin ulit? Sabi ni Bradley sa sorpresa. Wala namang sinabi si Nicole. Lahat ng tao sa silid-aralan ay napanood habang nagmamadali si Austin, sumigaw, "Boss!" Nadama ni Nicole na walang magawa dahil hindi niya inaasahan na si Austin ay labis na patuloy sa paggawa ng kanyang boss. Dumating si Austin sa harap niya kasama ang kanyang mga underlings at nag-sign para sa kanila na magsalita. Ang ilan sa kanila ay tumingin sa isa't isa at sinabing, "Boss." Ang buong klase ay napanood gamit ang kanilang bibig agape. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses silang napanood, ang tanawin ng Austin na nagsisikap na mapalugod si Nicole ay nakakaapekto pa rin. Ano ang ginagawa mo dito? Sumimangot si Nicole. Nagkaroon ng isang pahiwatig ng pag-iipon sa nakakatakot na mukha ni Austin. "Boss, mayroong isang bagay na hindi ko nagawa ng maayos. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran." Panipi. Ano ito? Tanong ni Nicole. Si Austin ay nag-flatter nang makita niyang matyaga si Nicole sa kanya. "Boss, una naming nais na pumunta sa Norton Institute upang hanapin si Cain upang maghayganti ka, ngunit naghintay kami ng maraming araw, at siya pa rin.
Kahit saan makikita. Nahuli namin ang isa sa kanyang mga underlings, at pagkatapos lamang ay nalaman namin na binugbog mo siya, at nasa ospital siya. Panipi. Tumangala si Austin kay Nicole at pagkatapos ay patuloy na nagsabi ng maingat, "Boss, humihingi ako ng paumanhin. Naisip ko ang paghiganti sa iyo, hindi alam na sobrang badass mo. Mangyaring huwag magalit sa akin." Narinig ng buong Class B kung ano ang sinabi ni Austin at tiningnan si Nicole na parang nakakita sila ng multo. Sino si Cain? Ang sikat na bully ng San Joto at kasintahan ni Celia. Inihayag ni Celia na ang kanyang kasintahan ay binugbog ni Nicole, at nasa ospital na siya ngayon. Nag-upload pa siya ng larawan. Ngunit dahil ang post tungkol kay Ashley ay ang mainit na paksa, walang nagbigay pansin sa kanyang post. Bukod, walang mag-iisip na totoo ito kahit na nakita ito ng mga tao. Tiningnan nila si Nicole na may kakilakilabot sa kanilang mga mata. Isang mag-aaral ng paglilipat mula sa kanayunan, hindi sa banggitin siya ay isang batang babae, pinalo si Austin, ang bully ng paaralan, at kumatok kay Cain, ang pang-aapi sa susunod na pintuan. Hindi ba masyadong bada si Nicole? Kudlit. Kabanata 67. Ngunit hindi pinansin ni Nicole ang kanilang iniisip at nakipag-usap kay Austin, nakita mo rin ito. Maaari kong hawakan ang buong bagay na ito sa aking sarili, kaya hindi ko kailangang maging boss mo. Huwag na akong lumapit sa akin. Ang lahat ng nasa klase ay hamina ng matindi bilang ang tanging tao na nang-ahas na makipag-usap kay Austin tulad ni Nicole. Akala nila magagalit si Austin matapos makinig sa mga malupit na salita, ngunit ngumiti lang si Austin at kinurot ang kanyang ulo habang tumugon siya, "Paano mo ito masasabi, boss? Minsan ang aking boss, magpakailanman ang aking boss. Ikaw ang aking boss kahit ano pa." Ang kanyang mga tagasunod ay tumanggo ng paisa-isa, na ipinahayag na nais nilang si Nicole ay maaaring maging kanilang boss. Sa una, pinipilit ni Austin si Nicole dahil lamang siya ay maganda. Pagkatapos, hiniling niya sa kanya na maging kanyang boss dahil tinanong siya ng kanyang ama. Ngunit ngayon, talagang hinahangaan ni Austin si Nicole mula sa ilalim ng kanyang puso. Ayon sa underling ni Cain, na naalis na mula sa ospital, nakipaglaban si Nicole sa 10 tao na nag-iisa sa araw na iyon. Nakakatakot ang kanyang lakas. Walang mawawala si Austin sa pagkakaroon ni Nicole bilang kanyang boss. Nakita ni Nicole na tunay na nagsalita si Austin, kaya't sumuko siya sa kanyang pagtitiyaga at naisip ito bago niya dahan-daang sinabi, "Austin, maaari akong maging boss mo, ngunit sa isang kondisyon. Hindi ako sigurado kung tatanggapin mo ito." Panipi. Hiniling ni Austin kay Nicole na maging kanyang boss, ngunit hindi lamang siya ay hindi nagpasalamat sa langit at tanggapin siya ng may pasasalamat, ngunit nais niyang ailatag ang kanyang mga termino at kondisyon. Lahat ay nakatingin kay Nicole ng kakatwa. Masaya si Austin nang marinig niya na sumuko siya at sinampal ang kanyang dibdib habang ginagarantiyahan niya, "Syempre, kaya ko. Hindi mahalaga ang iyong kalagayan, tatanggapin ko ito hanggat okay ka sa pagiging boss ko." Panipi. Tumingin si Nicole sa kanyang taos-pusong mga mata at nagsalita ng walang pag-aatubili. "Nais kong kumuha ka ng top 20 para sa pagsusulit sa buwang ito." Bigla, ang buong mundo ay tumahimik. Walang sino man ang nang-ahas na tumawa kay Austin sa kanyang mukha, kaya't lahat sila ay nakikipaglaban sa kanilang pagtawa habang hinihintay nila na gumawa ng tanga si Nicole. Ang Austin scoring top 20 ay puro labis na galit. Inilipat ni Vivian ang kanyang mga mata dahil palagi siyang naging isa sa mga nangungunang 10 mag-aaral. Ang bagay na tinitingnan niya sa karamihan ay mga delinquents na masama sa kanilang pag-aaral. Ang paggawa ng mga delinquents top 20 ay walang iba kundi isang insulto sa kasalukuyang nangungunang 20 mag-aaral. Si Gary, sa likod ni Nicole, ay hindi rin inaasahan na gumawa siya ng isang kahilingan. Pagkuha ng Austin at sa kanya. Mga tagasunod sa tuktok na 20. Imposibleng. Inisip ng lahat na si Austin ay tatalikod at umalis dahil hindi siya sasang-ayon sa isang walang katotohanan na kondisyon. Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Austin habang tinanong niya si Nicole sa isang mababang tinig, "Boss, maaari mo bang baguhin ang kondisyon? Palagi kaming nakukuha ang mga huling lugar para sa mga pagsusulit, kaya mahirap para sa ating lahat na makapasok sa nangungunang 20 para sa paparating na pagsusulit." Ang mga tagasunod ni Austin ay lahat ay nagpapakita ng mga maasim na ekspresyon. Kami ay palaging mga pag-aalsa na lumibot sa pagbugbog ng mga tao, kaya walang paraan na maupo pa rin tayo upang mag-aral. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Nicole ay nanatiling katulad ng sinabi niya ng patag, "Mayroon lamang akong isang kondisyon, at hindi ito magbabago. Kalimutan natin ang buong bagay na ito kung hindi mo ito matatanggap." Panipi. Nakita ni Austin na seryoso si Nicole, kaya't agad siyang humila ng mahabang mukha at sinabing, "Sige, sige. Ipinapangako ko sa iyo, boss.
Kung tayo ay naging nangungunang 20 scorer para sa paparating na pagsusulit, ikaw ang magiging boss namin noon, makitungo. Panipi. Tumingin sa kanya si Nicole. Itinaas niya ang kanyang mga mata ng marahan habang sinabi niya, pakikitungo. Natunaw ang lamig sa kanyang mga mata. Maraming mga mag-aaral na lalaki ang natigilan habang tinitigan nila ang kanyang kagandahan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nadama ni Austin kung gaano siya kagiliw-giliw na si Nicole sa kanya. Siya ay labis na napahamak na siya ay nagyelo sa lugar. Nakatayo sa likuran nila ay si Gary, na ang dugo ay nagsimulang kumulo nang masaksihan niya ang eksena. Hindi ba ako mas mahusay kaysa sa Austin? Bakit tinatrato siya ni Nicole ngunit binibigyan ako ng malamig na balikat? Bahagyang sumimangot si Nicole nang makita niya si Austin na nagyelo sa harap niya. At iyon ay nang hinailan ni Austin ang kanyang sarili mula sa isang labi. Mabilis siyang sumagot ng deal ng 2 beses at tumakbo kasama ang kanyang mga tagasunod. Kailangan kong mag-aral ng husto upang gawin si Nicole na aking boss. Sa ganoong paraan, ituturing niya ako ng malumanay tulad ng ginawa niya ngayon. May plano si Austin sa kanyang isipan. Kukunin niya ang kanyang mga inferiors na mag-aral ng husto sa sandaling bumalik siya at pindutin ang mga hindi nakinig sa kanya. Ang mga delinquents na nakaharap sa mga banta ni Austin ay nakalulungkot, kaya ang tanging magagawa nila ay ang kunin ang kanilang mga aklat, aralin at pag-aaral mula sa pinakaunang kabanata. Bigla, ang buong klase ay napuno ng tunog ng mga flipping page. Tumango si Austin na may kasiyahan nang makita niya silang nag-aaral. Pagkatapos ay hinugot niya at sinimulan ang pag-aaral ng paksa na kinamumuhian niya matematika. Narinig niya na si Nicole ay isang kandidato para sa kompetisyon sa Math Olympiad. Kaya, bilang mas mababa si Nicole, ang kanyang matematika ay hindi rin masyadong masama. Si Austin at ang kanyang mga tagasunod ay lahat ay nag-aaral ng masigasig habang ang mga mag-aaral sa Class B ay nagpalitan ng hitsura. Hindi nila inaasahan na sumang-ayon si Austin sa kahilingan ni Nicole. Alam ng lahat sa paaralan kung gaano kalaki ang pagganap ng akademikong Austin. Siya ay itinuturing na maswerte upang makuha ang pangalawang huling lugar. Walang inaasahan na tatanggapin niya ang mga termino ni Nicole para lang gawin siyang kanyang boss. Ang balita ng Austin na nais na makapasok sa tuktok na 20 para sa paparating na pagsusulit na kumalat tulad ng wildfire sa paaralan. Hindi mabilang na mga mag-aaral ang naghihintay para kay Nicole at Austin na gumawa ng isang tanga sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang silang mga 2 linggo hanggang sa magsimula ang pagsusulit. Kahit na nakaupo sila sa isang rocket, hindi sila makagawa. Ang kanilang mga marka ng pagsubok ay mas mataas sa isang maikling panahon. Nagdilim ang ekspresyon ni Gary habang naisip niya, alam talaga ni Nicole kung paano lokohin. Nag-score na siya ng 1-0 para sa kanyang pagtatasa sa matematika na Olympiad, ngunit nais niyang mag-aral ng mabuti ang iba. Gano katawa-tawa. Kabanata 68. Tumingin si Gary kay Nicole ng malamig habang ang kanyang mga mata ay nasusunog ng kasuklam-suklam at pagkalito. Kung ang isa ay tumingin ng mabuti, maaaring makita ng isang tao ang pagkabigo sa mga mata ni Gary. Hindi nag-abala si Nicole tungkol sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lahat. Pinahinga lang niya ang kanyang baba sa kanyang kamay ng tamad habang naglalaro siya sa kanyang panulat. Nagsimula ang klase, at lumakad si Ms. Emerson na may maasim na ekspresyon. Hindi niya tiningnan si Nicole sa buong klase. Nang matapos ang klase, tinawag niya sina Nicole at Gary sa opisina. Una, sinabi niya kay Gary na magtrabaho ng husto at ihanda ang kanyang sarili para sa kompetisyon upang maibalik ang isang parangal sa paaralan. Pagkatapos, lumingon siya kay Nicole at nagbuntong hininga bago magsalita. Nicole, hiniling ko sa iyo na sumali sa kompetisyon dahil pinagkakatiwalaan ko ang iyong kakayahan. Ngunit sinabi sa akin ni G. Luis na talagang nakapuntos ka ng 1-0 sa isang pagtatasa ng pangungutya. Maaari mo bang ipaliwanag ang iyong sarili? Panipi. Inisip ni Nicole na hinanap ni Ms. Emerson ang dalawa at si Gary dahil nais niyang makipag-usap sa kanila tungkol sa isyong ito. Tumangala si Nicole kay Ms. Emerson, ngunit isang kakaibang boses ang umalangaw-ngaw sa likuran niya nang malapit na siyang magsalita. Oh, Ms. Emerson. Hindi ba ito ang henyo na nakapuntos ng 1-0 para sa pagtatasa ng Math Olympiad mula sa iyong klase? Ano ang mali? Sinusubukan mo bang kausapin siya? Panipi. Ito ay si G. Kennedy. Naglalakad siya papunta sa kanila kasama ang kanyang thermoscope habang siya ay gloated. Wala bang ibang tao sa Class B? Ang isa sa iyong mga kandidato ay ang pangatlong pinakamababang estudyante sa pagmamarka sa klase. Ang isa pa ay mas masahol pa, talagang nakapuntos siya ng 1-0. Ito ay talagang napaliwanagan sa akin. Bakit hindi mo hinaila ang iyong mga mag-aaral mula sa kompetisyon kapag ang kanilang mga antas ay ito? Mababa. Panipi. Ang dalawang kandidato mula sa klase ni G.
Kennedy ay mga nangungunang mag-aaral sa paaralan, ang isa ang unang lugar at ang iba pang segundo. Naisip ni G. Kennedy, ang Math Olympiad Competition Award ay pupunta sa aking mga mag-aaral. Tiningnan niya si MS Emerson na mas hindi kanais-nais sa pagkakaroon ng kaisipang ito. Si MS Emerson ay talagang nagalit sa kanya. Nakita ko kung gaano kahusay sina Nicole at Gary sa matematika. Huwag tumingin sa mga tao batay sa kanilang mga marka. Panipi. Ako. Hindi mapigilan ni Kennedy na kinutya nang makita niya si MS Emerson, na laging nilamon ang kanyang galit, nakikipag-usap sa kanya. Kailangan mong maging malinaw tungkol dito, MS Emerson. Kung ipinapadala mo ang parehong mga mag-aaral na ito upang lumahok sa kompetisyon at nakakakuha sila ng masamang resulta, ibababa nila ang pangalan ng aming paaralan. Kaya hindi ito ang iyong personal na bagay. Panipi. Ayaw ni MS Emerson na magbigay at nais na pumalakpak. Ngunit nang marinig ni Nicole ang sinabi ni G. Kennedy, lumingon siya upang sabihin kay MS Emerson, nais kong bumaba sa kompetisyon. Panipi. Narinig ni G. Kennedy si Nicole at ngumiti hanggang sa ang kanyang maliit na mga mata sa likuran ng kanyang baso ay squinted. Tingnan kung gaano katalinuhan si Nicole. Kilala niya ang lugar niya. Ayaw niyang mag-abala sa paaralan, kaya hiniling niya na hilahin sa kompetisyon. Panipi. Nadama ni MS Emerson ang isang hindi mailalarawan na pakiramdam ng karaingan nang marinig niya ang mabilis na desisyon ni Nicole na bumagsak sa kompetisyon. Gayunpaman, kapag naisip niya ang tungkol kay Nicole na nakakakuha ng isang 0 para sa pagtatasa, napagtanto niya na maaaring hindi makahabol si Nicole, kaya hindi niya nais na pilitin si Nicole. Pinakalma ni MS Emerson ang kanyang sarili at sinabing, Nicole, kung masyadong mahirap, okay na bawiin ang iyong sarili sa kompetisyon. Tumingin si Nicole sa kanya at ngumiti ng mahina, hindi, MS Emerson. Nais kong mag-address mula sa kompetisyon dahil ang mga katanungan ay masyadong simple. Gusto kong hamanin ang isang bagay na mas mahirap. Matapos niyang sabihin na, hindi lamang sina MS Emerson at G. Kennedy ay nagulat, ngunit natigilan din si Gary. Kasunod nito, ang isang hindi maipaliwanag na akma ng galit ay tumaas sa loob ni Gary. Si Nicole ay bluffing ulit. Sinabi niya na ang pagtatasa ay napakadali sa huling oras, ngunit nakakuha siya ng isang 0 sa huli. Kudlit. Si G. Kennedy ay sumigaw, huwag mo akong tawa. Sinasabi mo ba na simple ang mga katanungan? Sa iyong mga pamantayan. Tumingin din si MS Emerson kay Nicole. Naramdaman din niya na si Nicole ay labis nang sinabi niyang madali ang mga tanong. Ngunit matapos pakinggan ang mga salita ni G. Kennedy, sinabi ni MS Emerson, naniniwala ako na magagawa ito ni Nicole. Arch ni Nicole ang kanyang mga browser dahil hindi niya inaasahan na magkaroon ng labis na tiwala sa kanya si MS Emerson. Pagkatapos ay lumingon siya kay G. Kennedy at sinabi ng patag, Mr. Kennedy, gusto mo ba ng pusta? Panipi. Tiningnan siya ni G. Kennedy na may disdain. Ano ang pustahan natin? Si Nicole ay tinapik sa desk ng marahan gamit ang kanyang daliri. Pusta namin na ang klase ni MS Emerson ay makakakuha ng unang lugar sa kompetisyon na ito sa halip na iyong klase, G. Kennedy. Halos tumawa si G. Kennedy. Tumingin siya sa uppity Nicole at sumang-ayon kaagad. Oo naman, pusta tayo. Ano ang mga pusta? Panipi. Malamig na sinabi ni Nicole, kung mawala ako, hindi ako makakasali sa kompetisyon sa Math Olympiad. Kung talo ka, G. Kennedy, kailangan mong umamin sa harap ng buong paaralan na si MS Emerson ang pinakamahusay na guro para sa taong junior sa Royal Creek Institute sa aming oras ng pahinga. Bagaman medyo nababagabag si G. Kennedy sa mga salita ni Nicole, natitiyak niya na walang pagkakataon si Nicole na manalo ng pusta pagkatapos ng pagsasaalang-alang. Kaya, sumang-ayon lang siya sa kanyang mungkahi. Sige, Nicole. Hinahangaan ko ang iyong lakas ng loob. Panipi. Pagkatapos, umungol si G. Kennedy habang siya ay umalis, mukhang na-secure niya ang kanyang tagumpay. Matapos umalis si G. Kennedy, tiningnan ni MS Emerson si Nicole na nag-aalala na parang may sasabihin siyang bagay. Ngunit kumilos si Nicole na walang nangyari at sinabi, MS Emerson, bakit mo ako tinawag ngayon? Panipi. Naalala ni MS Emerson na nais niyang tanungin kung bakit nakuha ni Nicole ang 0 para sa pagtatasa, ngunit hindi na ito mahalaga. Nagmamadali ang tanong ni MS Emerson, Nicole, tiwala ka ba sa kompetisyon na ito? Nascan sa cam scanner. Hindi alam ni MS Emerson kung bakit niya naisip ang mga bagay. Si Nicole ay nakakuha na ng 0 para sa pagtatasa, hayaan ang aktwal na kompetisyon. Paano niya makuha ang unang lugar? Kalimutan mo, huwag mong sabihin sa akin. Bumalik sa klase, kayong dalawa.
Pag-aralan ng ilang mga matematika na Olympiad na magkasama kapag mayroon kang ilang libreng oras. Panipi. Alam ni Nicole kung ano ang iniisip ni Ms. Emerson sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang ekspresyon, ngunit hindi na kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Parehong umalis sina Nicole at Gary sa opisina, at agad na sumabog si Gary. Tiningnan niya ng malamig si Nicole at tinanong, ikaw ay sinungaling. Bakit mo sinabi na madali ang mga katanungan? Kung sila ay, bakit ka nakakuha ng isang 0? Bukod, bakit mo ginawa ang pusta na iyon kay G. Kennedy? Alam mo bang ganap na sinira mo ang aking plano? Mahusay, ngayon wala akong pagpipilian kundi makuha ang unang lugar. Panipi. Kabanata 69. Si Nicole ay naglalakad ng walang pag-iingat, hindi nag-abala upang tumugon sa kanya. Sumunod si Gary sa likuran niya. Kinu-question niya ito sa una, ngunit pagod na siya pagkatapos nito, kaya't iniwan lang niya si Nicole ang kanyang mga salita, nag-iisa ka, at umalis. Matapos siyang umalis, lumingon si Nicole at naglakad sa tanggapan ni G. Lewis. Nang maglakad pabalik si Gary sa klase, matagal na siyang mukha. Nakita ni na Jack at Wayne ang kanyang ekspresyon at naisip na may malaking nangyari. Kaya agad silang pumunta kay Gary at tinanong, ano ang mali, Gary? Sino ang nagalit sa iyo? Napapikit ng mahigpit ni Gary ang panulat sa kanyang kamay at tumugon ng chili, naglagay si Nicole ng isang pusta kasama si G. Kennedy, napostahan na makuha namin ang unang lugar sa kompetisyon sa Math Olympiad. Tiyak na may mga bayag na sabihin iyon, kahit na ako ang linisin ang kanyang gulo. Panipi. Sina Jack at Wayne ay tumingin sa isa't isa, at naalala ni Jack ang oras na tinanggihan ni Gary ni Nicole nang mag-alok siya na magturo sa kanya. Kaya't nagalit siya at sinabing, hindi alam ni Nicole kung ano ang nawawala niya. Tumango si Wayne bilang tugon. Ayaw ni Gary na makipag-usap pa at bumalik sa kanyang karaniwang tamad na sarili habang pinupukaw niya ang kanyang mga browser at sinimulang tingnan ang mga katanungan. Sa sandaling iyon, sa tanggapan ni Ms. Emerson, nagulat si G. Lewis nang tumingin siya kay Nicole na nakatayo sa harap niya. Matapos maalala ni G. Lewis ang kanyang sarili, ngumiti siya at sinabing, paano kita matutulungan, Nicole? Tiningnan ni Nicole ang kanyang mabait na ekspresyon habang unti-unting sinabi, Mr. Lewis, narito ako upang ipaalam sa iyo na dadalo ako sa iba pang mga piraso ng pagsasanay, kaya hindi na ako makadalo sa iyong klase sa pagsasanay sa Math Olympiad. Panipi. Natigilan si G. Lewis, ngunit sumang-ayon siya nang walang sinabi. Matapos umalis si Nicole, tinanong siya ng kawani sa opisina, Mr. Lewis, hindi ba ang mag-aaral na nag-score ng isang 0? Bakit ang ganda mo sa kanya? Pinapayagan mo siyang laktawan ng mga klase dahil lamang sa sinabi niya na hindi siya maaaring dumalo. Panipi. Umiling-iling si G. Lewis. Maraming beses na niyang tiningnan ang papel ng pagtatasa ni Nicole. Bagaman magulo ang kanyang mga gawa sa matematika at bahagyang naiiba kaysa sa mga pagtatrabaho sa mga sagot ng modelo, natagpuan niya itong napaka-espesyal. Naramdaman ni G. Lewis na hindi niya maabutin ang diskarte ni Nicole. Ang isang henyo ay tinawag na isang henyo dahil sa kanilang natatanging proseso ng pag-iisip, na palaging nangunguna sa average na Joe. Marahil, si Nicole ang tunay na henyo sa kanilang paaralan. Hindi pinansin ni Nicole kung paano siya nakita ng iba. Nagpunta siya sa cafeteria upang kumuha ng pagkain at binigyan si G. Ellison ng isang tawag sa telepono pagkatapos niyang magawa. Natuwa si G. Ellison nang matanggap ang tawag ni Nicole. Ano ang nagdala sa iyo dito, Nicole? May nangyari ba sa paaralan? Ipaalam lamang sa akin kung may nangyari. Malulutas ko ito para sa iyo. Panipi. Hindi tinalo ni Nicole sa paligid ng bush at agad na sinabi sa kanya ang tungkol sa 3 batang babae na nakakagulo sa kanya. Si G. Ellison ay nakinig at tumugon sa isang instant, huwag kang mag-alala, parusahan ko ang 3 sa mga mag-aaral na ito. Ang iyong dormitoryo ay hindi makakakuha ng isang 0. Bibigyan kita ng paliwanag. Panipi. Sinabi ni Nicole, hindi ito seryoso. Ayaw ko lang na magdusa ang aking mga kasama sa silid dahil sa akin. Pinakawalan ni G. Ellison ng isang buntong hininga dahil nag-aalala siya na nagalit si Nicole sa kanyang paaralan at ayaw na mag-aral doon. Matapos ang isang maikling pagpos, maingat na sinabi ni G. Ellison, Nicole, babalik sa paaralan si Harvey sa susunod na Lunes. Iniisip kong makuha ang dalawa upang magkita. Mangyaring. Inisip ni Nicole ang relasyon ni Harvey kay Snow at walang interes sa apo ni G. Ellison. Agad niyang ginambala siya ng patag, Mr. Ellison, nakikilahok ako sa kompetisyon sa Math Olympiad sa lalong madaling panahon. Natatakot ako na wala akong oras. Si G. Ellison ay huminga ng marahan mula sa kabilang dulo ng telepono. Alam niya na si Nicole ay laging may sariling tindig at hindi niya madaling baguhin ang kanyang isip.
Sige, maghanda para sa kompetisyon. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Panipi. Tumugon si Nicole sa isang, okay, at paalalahanan siya ni G. Ellison na alagaan ang sarili bago matapos ang kanilang tawag. Ang ekspresyon ni Nicole ay nanatiling pareho habang pinipigilan niya ang kanyang telepono at naglakad palabas. Matapos ni G. Ellison ang kanyang tawag kay Nicole, ngumiti siya sa VIP na nakaupo sa tapat niya. Kumusta, G? Johnston. Paumanhin para sa hindi pagbibigay sa iyo ng isang mas mahusay na maligayang pagdating. Naalala pa ni G. Ellison ang huling oras na tinawag siya ni Jared na may balak na magsimula ng isang kafe sa harap ng Royal Creek Institute. Karaniwan, hindi pinapayagan ni G. Ellison na mabuksan ang mga di mahahalagang negosyong ito malapit sa premyo ng paaralan. Ngunit dahil ginawa ni Jared ang kahilingan ng personal, walang dahilan para tanggihan niya si Jared. Hindi lang alam ni G. Ellison kung bakit nais na makita siya ni Jared. Si Jared ay dumating sa isang maliit na huli, kaya naririnig lamang niya ang huling ilang mga salita na sinabi ni G. Ellison bago ibitin ang telepono. Ngunit naramdaman niya na mabait si G. Ellison nang makausap niya ang taong iyon, kaya't hinimas niya ang kanyang mga browser at hiniling na hinala, nagtataka ako kung sino ang taong kausap mo. Nag-aalala ka ng tunog, G. Ellison. Kumaway si G. Ellison nang marinig niya ang sinabi ni Jared, ito ay isang bagay na mahalaga sa akin. Marahil ay hindi mo alam ang taong iyon, G. Johnston. Kahit papaano, naisip ni Jared si Nicole. Nabanggit din niya na sa halip ay malapit na siya kay G. Ellison. Sa sandaling iyon, bumalik si G. Ellison sa pangunahing paksa. Paano kita matutulungan, G. Johnston. Masasabi ni Jared na ayaw ni G. Ellison na makipag-usap ng matagal, kaya hindi siya nag-abala na magtanong. Hindi nauugnay na mga bagay at pinutol sa habol na nagpapahayag ng layunin ng kanyang pagbisita. Maraming mga bihasang mag-aaral sa iyong paaralan, kaya mayroon ka bang mga henyo sa computer? Sinusubaybayan ni Jared ang impormasyon ng online account na iyon sa kanyang kafe, kaya't mas tiyak na ang taong nasa likod ng account na iyon ay isang mag-aaral mula sa Royal Creek Institute. Ang isang hacker tulad ni Lucifer ay tiyak na isang tao sa Royal Creek Institute. Iyon ang dahilan kung bakit nagpunta si Jared upang makita si G. Ellison, upang maghukay ng karagdagang impormasyon tungkol sa hacker. Sa isang normal na tao, ang tanong ni Jared ay wala sa karaniwan. Ngunit nagbago ang mukha ni G. Ellison para sa isang segundo bago siya maglagay ng kanyang mabait na ekspresyon habang siya ay ngumiti at sinabi, ang Royal Creek Institute ay isang institusyong pang-edukasyon. Kung naghahanap ka ng isang bihasang tao, dapat mong makuha si G. Graham na umarkila ng isang propesyonal. Bakit ka lumapit sa akin? Nakita ni Jared na si G. Ellison ay hindi lamang sinusubukan upang maiwasan ang kanyang tanong ngunit sinusubukan din namang isda ng isang bagay mula sa kanya, kaya't hindi maiwasang mapangiti si Jared. Walang dahilan. Napakaraming komplikadong mga tao sa lipunan, kaya plano ko lamang na personal na sanayin ang talento mula sa Royal Creek Institute. Hindi mo kailangang maging sobrang kinakabahan, G. Ellison. Tila napansin ni G. Ellison na ang paraan ng pag-arte niya ay bahagyang nasa ibabaw na ngayon. Si Jared ay labis na matalim, kaya't nag-aalala si G. Ellison na may napansin si Jared. Kabanata 70. Kahit na ilang beses lamang nakilala ni G. Ellison si Jared, ang pagkakaroon ni Jared ay wala nang mas mahina kaysa sa kanyang tuwing nagkakilala sila. Ang binata na ito, si Jared, ay tiyak na may magandang kinabukasan. Tumayo si Jared ng kaaya-aya nang makita niya na hindi ipinagpatuloy ni G. Ellison ang pag-uusap. Dahan daw ang lumakad si Jared sa dulo ng mahabang opisina ng tanggapan ni G. Ellison, na mayroong isang napakalaking sahig kisame na bintana sa tabi nito. Sa sandaling iyon, ang araw ay maliwanag, nag-iilaw kay Jared hanggang sa kung saan siya ay kumikinang. Ang tanggapan ni G. Ellison ay nasa tuktok na palapag, kaya malinaw na makita nila ang buong campus ng Royal Creek Institute. Tumayo si Jared sa harap ng bintana at kakaiba ang chuckled. Mr. Ellison, gusto kong mamuhunan sa iyong paaralan. Hindi alam ni G. Ellison kung bakit nagkaroon ng ganoong pag-iisip si Jared, ngunit agad siyang alerto kapag naisip niya kung paano nais ni Jared na makakuha ng isang tao mula sa kanya. Bakit mo ito sinasabi ng biglaan, G? Johnston. Lumingon si Jared upang tumingin kay G. Ellison. Ang kalahati ng kanyang kaakit-akit na mukha ay basking sa ilalim ng araw habang ang iba pang kalahati ay nasa mga anino. Ngumiti siya gamit ang kanyang mga mata at mukhang masakit na gwapo. Malinaw na dahil ang Royal Creek Institute ay may maraming mga potensyal.
Naisip ni Jared, mayroon ka ring isang henyo tulad ni Lucifer. Inilagay niya ng bahagya ang kanyang mga mata nang isipin niya ang $1,000,000 na nawala sa kanya si Lucifer, na isang aksidente na hindi pa niya ginawa. Ang lugar ng paghahanap para kay Lucifer ay unti-unting nagiging mas maliit. Kung tinitingnan ko ang Royal Creek Institute, tiyak na mahuli ko si Lucifer. Nag-atubiling pa si G. Ellison nang marinig niya ang tugon ni Jared. Ngunit ayaw niyang masaktan si Jared ng labis, kaya't dahan-daw ang sinabi niya, Mr. Johnston, ito ay isang bagay na pangmatagalan. Bigyan mo ako ng ilang oras upang isaalang-alang. Panipi. Ang Johnston Group ay isang malaking kumpanya, at kahit na ang mga dibisyon nito ay malakas, kailangang pag-isipan ni G. Ellison ang tungkol dito. Malinaw si Jared sa mga alalahanin ni G. Ellison, kaya ayaw niyang pilitin siya. Agad na sumang-ayon si Jared, na nagsasabing, oo naman, inaasahan kong mabibigyan mo ako ng kasiyasang tugon, si G. Ellison. Naglakad si G. Ellison kay Jared sa labas ng kanyang tanggapan. Doble ang kanyang pag-aalala habang tinitingnan niya ang cynical figure ni Jared mula sa likuran. Bumalik si Jared bilang hindi opisyal na tagapagmana ng pamilyang Johnston sa oras na ito ay isang pag-uusap sa San Joto. Bukod dito, si G. Ellison ay hindi pa tumaas sa katanyagan sa Hostelberg, kaya't sa halip ay natatakot siya kay Jared. Inisip ni G. Ellison ang tungkol sa mga salita ni Jared habang siya ay sumimangot ng bahagya. Samantala, si Nicole, walang kamalayan sa anuman dito, ay naglalakad patungo sa kanyang dorm. Hindi niya kailangang dumalo sa klase ng pagsasanay sa Math Olympiad ngayong hapon. Ngunit hindi pa niya napagpasyahan kung saan pag-aralan ang halimbawa ng mga problema sa matematika. Pagkatapos ng lahat, nakagawa na siya ng isang mapagmataas na pangako sa harap ng lahat. Kung hindi siya naglagay ng mas maraming pagsisikap sa pag-aaral tulad ng kung paano ginawa ng isang normal na tao para sa matematika, maaaring makakuha siya ng isa pang 0. Nabigo si Nicole, hindi alam na nakaupo na si Gary sa lecture hall na naghihintay sa kanya. Malapit nang magsimula ang klase, kaya bakit hindi pa dumating si Nicole? Sigurado si Nicole na matigas ang ulo. Gumawa na siya ng mapagpipilian kay G. Kennedy kaninang hapon, na nagsasabing siya ay unang lugar. Ngunit hindi rin siya pumapasok sa klase ngayon. Sa kanyang pamantayan na nakuha sa kanya ng isang 0, gusto ba talaga niyang manalo sa pamamagitan ng pag-aaral sa sarili? Nagtataka si Gary. Naisip din ni Gary kung paano siya hindi tumugon sa kanya nang tanungin siya. Hindi niya maiwasang tanungin ang kanyang sarili kung siya ay masyadong malupit. Paano marupok? Tanong ko lang kay Nicole ng kaunti, at ayaw na niyang pumunta sa klase ngayon. Matapos niyang sabihin iyon, binigyan niya ng pansin ang klase sa klase. Si Rain ay nakaupo sa tabi ni Gary nang marinig niya ang kanyang mga komento. Tumalikod siya at nakita na talagang hindi nagpakita si Nicole sa klase. Pagkatapos ay ikinonekta niya ito sa sinabi ni Gary. Sigurado siya na naghihintay si Gary kay Nicole ngayon. Ang mga mata ni Rain ay napuno ng paninibugho at pagkabigo kapag naisip niya ito. Ano ang mabuti tungkol kay Nicole? Bakit siya laging nasa isip ni Gary? Hindi maiwasang isipin ni Rain ngunit isipin ang mga salita ni Nicole. Si Nicole ay isang vixen. Hindi niya ito mahihikayat dahil nasa parehong klase siya ni Gary, di ba? Matapos ang kanilang klase, pinilit ni Rain ang isang ngiti habang sinabi niya kay Gary, Gary, ang kafe na napunta namin sa araw na iyon ay hindi kami pinahahalagahan. Upang maabot ito sa iyo, hayaan ang isang lugar na mas mahusay para sa kape mamaya. Maliwanag siyang ngumisi habang nakatingin sa paligid ng campus dahil sigurado siyang tatanggapin ni Gary ang kanyang alok. Nag-splurge si Rain para sa petsang ito. Ginugol niya ang bawat sentimo ng kanyang buwanang allowance upang mag-book ng upuan sa kafe na iyon. Tumingin si Rain kay Gary, puno ng kumpiyansa. Handa na siyang makinig sa kanya na nagsasabing oo sa pagtatanong sa kanya. Gayunpaman, hindi rin siya pinatawad ni Gary at malamig na sinabi, mayroon akong mga bagay na dapat gawin sa mga araw na ito. Natatakot ako na wala akong oras upang sumama sa iyo. Itinulak siya ni Nicole sa bingit nang gumawa siya ng ganoong mapagpipilian kay G. Kennedy, kaya kailangan niyang mag-aral at makuha ang unang lugar tulad ng kanyang buhay ay nakasalalay dito. Nang makita ni Rain kung paano siya nag-abala sa mga bagay na sugarcoat, naisip niya kaagad ang mga bagay na sinabi niya bago magsimula ang kanilang klase. Paano hindi malalaman ni Rain na ang kanyang dahilan ay may kinalaman kay Nicole? Tumulo agad ang dugo ni Rain habang pinapanood niya si Gary na umalis nang hindi tumalikod ay hinugot niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang text message bago siya ngumiti ng malamig. Nicole, kung mayroon kang mga guts upang akitin si Gary, kailangan mong magbayad. Naisip niya, ang telepono ni Nora ay tumunog pagkatapos ng ilang oras.
Matapos niyang makita ang mensahe ni Rain, nagpakawala siya ng tawa. Ano ang ginawa ni Nicole upang magalit si Rain na nais ni Rain na magulo muli kay Nicole? Si Celia at Ashley ay lahat ng kaibigan na ipinakilala ni Nore kay Rain at Snow. Ngunit ngayon na hindi na sila maaaring mag-alok ng tulong. Wala nang nasa isip si Nore maliban sa ilang mga nakatatanda kahapon. Hindi niya alam kung tutulungan pa rin nila siya. Naisip niya ito at nagpa siya na gumamit ng pangalan ni Rain upang magpadala sa kanila ng isang mensahe, hiniling na makialam kay Nicole. Makalipas ang ilang oras, sumagot sila sa kanyang teksto. Binuksan ni Nora ang kanyang telepono, at agad na nagyelo ang kanyang ngiti. Ano? Tinanggihan ng mga nakatatanda ang kanyang kahilingan. Natatakot ba ang mga taong ito kay Nicole pagkatapos ng insidente kahapon na hindi sila maglakas loob na magulo muli kay Nicole? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.